Wala naman talagang sumasagot. No? Yan. Kaya linawin ko, ulitin ko, hindi ko alam kung sino makakausap. Kaya lang, yan ay pinapatupad ng ahinsya ng gobyerno natin na oras ng inyong pangailangan, dapat mayroon kayong matatawagan. Ang problema, ang OFW, hindi maiwasan, nagka-problema na sa labas ng bansa. Sa sobrang tagal na solusyonan ng problema. Maraming nakakilala sa Pilipinas. Maraming alam. Pero pag oras na pinupuntahan, pahirapan. Malinaw? Ngayon, kaya ako nandito, just in case of emergency. Iba yung part na kaninang hawak ko. Iba namang part na ito pagdating sa part ko. Bakit? Ang purpose ko, oras na may problema. Ang tanong, kamusta ang excitement nyo ngayon? Kung kanina, super excited ka na kasi may passport, may ano ka naman, may certificate. Kamusta naman? Okay lang ba kayo? Magtatanong lang ako. Ito ng part ko. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 10. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Anong mas marami? 11 or 10? 11. Paano naman yung hindi tumaas ng mga kamay? Magtatanong lang ako. Ano po kayo? Sabi ng iba, illegal recruiter. Kaya ako nandito. Yung nilalaman ng module, ang nilecture kanina, more on encouragement. Pagdating dito, sabi ng iba, akala namin kanina okay na. Yung para may mga discouragement pa kami marinig. Hindi ko kayo dinidiscourage. I-open ko lang ang mind ninyo. Na bakit? Sa pagiging buhay OFW, dapat alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Sabi ni iba, ganun ba? Yes. Bakit? Kampante ka, nakaupo ka na. Pero hindi mo pa rin alam kung ano naging sitwasyon mo. Then after magpilos. Tama? 100% dito, pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% tuwing may nangyari sa'yo. Bakit, Mr. Sam? Gusto ko lang malaman. Kaya na magtanong ako kung sino nakapag-sign ng kontrata, mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Pag-usapan natin ang batas. Na ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Malinaw? Example. Sabi niya ba? Ganun ba? Akala ko nila tapos na siya dyan. Okay na. Mayroon pa pala kung dapat malaman. Yes, mayroon. Yan ang lagi kong sinasabi nito. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. At dapat, after na mag-sign mo ng kontrata, siguro rin mo makaalis ka na. Sabi ni ba dyan, ganun ba? Yes. Pag hindi ka na mag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na 20% ang excitement mo. At dapat, bakit siya lumabas? Magtatanong na yan. Tatawa ngayon, ma'am. Bakit? Dapat ang reaksyon dito kalasan. Lumalabas, nangyari lang, didinggit. Bakit hindi pa rin kami pinagsan ng kontrata? Hindi na sinama, wala pa rin kontrata. Tuloy, bawas ng excitement mo yung 20%. Paano kaya to? Baka may kasunod pa. Meron pa. Dapat nakapag-sign ka ng kontrata at dapat after ng pagpilos dapat 60 to 90 days prior. Siguro dahil dapat makalis ka na. Nasa batas yan. Ang isang OFW, mula nag-apply natin isa dapat 2 buwan hanggang 3 buwan. Dapat wala sa Pilipinas. Malinaw? At dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi niyo ba? Oo nga. Kami, 10 months na, nandito pa rin. Another problem, normal na. 20% ang maidagdag na mababawa sa'yo. Ang natira is 60%. Sabi ni iba,
Mayroon pa kaya? Mayroon pa, ma'am. At dapat, bakit ka makaalis? Kasi, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidos, ang iba na dyan nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month's salary. Sabi ng iba dyan, tahimik ka. Ha? 1 month's salary. Bakit kami sobrang laki? Another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 40%. Sabi ng iba dyan, sabi ko lang ipan. Sobrang laking yung bayan natin. Hindi naman sahod. Another 20%. Ang natira is 40%. At dapat pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, ha? Agency. Bakit kami sa Jollibee? Sabi naman isa, okay lang yun, pinamerinda naman tayo. Tama, pira mo yun. Hindi na pira yun. Sa loob ng agency. At dapat, dahil nangyari sa'yo, another 20%. Ang natira, 20% na lang. At pag nagbayad, dapat may kaukulang resibo. Sabi ng iba, patay tayo. Kami lagbok lang. Problema hindi. Problema, kung nangyari sa'yo, another 20%, ibabawas ko sa 20%, wala nang natira. Tama? Ang tanong, isigaw nyo. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy. Mahina. Tuloy, hindi. Tuloy. Ang matatapang, ang mga OFW dapat matapang. Tuloy pa rin. Malinaw? Mr. Sam, sige, paliwanag mo anong batas yan. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment of 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya kung nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Nangyari man sa'yo, i-inform ng agency niyo. Kawawa naman sila. Bakit? Maaaring madamay kung sino kausap ko sa agency. Bakit? Maraming gumagamit ng pangalan ng agency para makapangulimbat na pera sa mga OFWs. Like noong nakarang buwan, ilan sila 20? 168,000 bawat isa. Papuntang saan? Ulan, Malaysia, Africa, Canada, Saudi, no? May ano pa, Czech Republic pa. Guys, ingat, mga taga Batangas, hindi Bulacan, 160,000 bawat isa. Last week, ilan sila? 12. 12 lang naman sila. Magkano nakuha bawat isa? 250,000 bawat isa. Sila ay mga teachers. Kaya ma'am, kung bakit tidak kanina ginawang tidak? Kasi bakit? Nag-resign lang as teacher, mag-apply ng fruit picker, trabaho sa labas ng bansa, 250,000 bawat isa. Yung pala, biktima lang ng dabuhalang senior citizen. Pang dumaling, senior citizen. Guys, idinulog sa akin, kaya lang walang kumplitong detalye. Pero kung may kumplitong detalye, sana nahuli na. Mrs. Sam, bakit alam mo? Iyan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong mga pidos, trabaho ko na yan. Trabaho ko na yan. Kaya noon, tuwing may problema, may nadaling ako sa ano eh, sa may, SM Fairview Food Court. Ang biktima, ang edad dito, 18 years old. Nagtinabla ng isa, yung 21 years old, nabuntis. Ang kaso, human trafficking and white slavery. Nahuli namin ang suspect nung makipag-meet sa akin sa food court ng SM ng Fairview. Pinasok namin ang bahay doon sa may bundok ng Bulacan. Hindi kami pinapasok. Sabi ko, tawagan mo ang mother mo. Wala daw cellphone. Ang cellphone noon, 5110 pa. Hindi kami pinapasok. Pero ginamit ko ng strategy ko. Sabi ko, pag hindi mo kami papasukin, kasi hinahanap namin yung parents niya, yung mother niya. Pag hindi mo ako papasukin, masusunog ang bahay niya kasi may problema ang linya ng Meralco. Taga saan ba tayo? Meralco. Nung pinasok ko, nasa loob na ako kayo ng bahay, ma'am, may problema daw ang linya ng Meralco. Kausapin mo to. Nung nakausap ko, ma'am, makipagtulungan ka. Nasa loob na kami ng bahay. Nandito yung mga biktima. Eh sure, nakipagtulungan. Nakipag-meet sa amin sa loob ng SMP Food Court. Nadali namin. Alam mo, sino siya? Pamangkin pa ng isang kernel na
Hanggang sa nadala namin sa CIDT. No? Naka-short lang. Sabi niya, may asawa ka na ba? Grabe, lahat ng pang-akit ginawa sa akin. Ma'am, parang kahawin mo. Pero hindi ko ginawa. Hanggang sa makulong siya habang buhay. Ang kaso, white slavery. Non-Philippines. Laging nakalive. Pag may problema noon, laging nakalive yan sa radio. Pag sinabi, mula sa Makati to si Baba Turuan for one ang nagulat si Pira na tulong akas 50,000 watts DWIC sa isang radio. Pag marinig niyo, pag sinabi mula sa Manila, ito ang RHU sa Miracosa ang naglilipot sa pagbabalitan. Sa isang dyaryo, ako si kagabay natin. Sa isang dyaryo, guys, ako si Latigo ng Bayan. Kaya ako nandito. Lumay-luman ako doon. Ipanagpatuloy ko ang aking YouTube channel. Yung Kaagapay ECTV. Search nyo, Kaagapay. Thank you. Search nyo, Kaagapay. Lahat ba ng cellphone? Kung totoong sinasabi ko, i-search nyo. Search nyo para makita nyo. Lumaylo ako doon. Patuloy na ginagawa ko ang aking trabaho. Kasama ang aking YouTube channel. Kaagapay, space, sa YouTube ha? ECTV. Kaagapay, space, ECTV. Pag nakita nyo ng kasalamin kulay itim, nakasombrero kulay itim, no? Na parang cowboy, nakita nyo? Search nyo. Yan, nakita nyo na? Nakita nyo? Okay. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kundi i-subscribe nyo. Okay. Ano? At least makita nyo. Tuning sabi na, kaya pala ba, ano-ano lang po pala, kaya pala eh, no? Ayan po, no? Ayaw mga ulit yung dinali ng isang kernel, 150 OFWs. Pero sa kernel, bumigay din. Pinalik 150,000 ang kamot. Nakita niyo na? Ayan. Ayan. So yan. Isa yan sa maging way, makapag-access kayo sa akin. Malinaw? At least, nakita niyo na yung personal, hindi na puro picture-picture. Tama? Picture-picture. Gusto mo picture may sa akin. Diba? At ang kagandahan, nagbibigay pa ako ng number. Ang number ko 0948 093970. Okay? 0948 093970. Yan ang number ko. Kaya pag tinawagan mo yan, ang makakausap mo walang iba kundi ako. Pag nag-text ka, ako ang text mo. Pag sinabi mo sa akin, hi, ang sagot ko sa'yo, hello. Ako ang action sa problema. Pero bago ako umaksyon sa problema, ulitin ko, unahin ang inyong agency, tawagan ang inyong agency, pag-iusapan ng maayos. Tama? Lahat ng pangyari na hindi maganda na encounter mo sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa, may pagbabago man, i-inform ang inyong agency. Malinaw? Kung hindi kayo mag-contact sa inyong agency, ang number na yan, yan ang inyong tawagan, ako na rin po ang makakausap ninyo. Walang ibang a-action sa inyong problema kung hindi ako. Ako ang kakatok sa pintuan ng inyong agency at ang kagandahan, diplomasya ang ginagawa ko natin. Malinaw? Nasa halip ng isang problema, ipadaan doon sa iba, mayroon pang bastusan, mayroon pang murahan, no? Kung ano-ano sinasabi, hanggang sa nakarating sa abogado, hindi pa rin nasolusyonan dito, diplomatic way. Ayos? Hindi ka mangamba, baka magalit ang agency, hindi ka mangamba, baka gagastos ang pamilya mo ng libo-libo sa pamilya dahil lang sa ginawa ng abogado na wala namang nangyari. Tama? Dito, libre ang serbisyo. Ayos?